Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 261. Benefactor, bakit ka nandito? Na-misunderstood ko talaga ang intensyon mo. Sa zoo kaninang umaga. Akala ko hindi ka doktor at sa makatuwid, hindi. Alam kong paano tretuhin ang aking anak. Nakakagulat, ang binti ng aking anak ay mas mahusay na ngayon bilang. Kaya niyang tumakbo at tumalon. Dinala ni Mrs. Roy ang kanyang anak kay Fane, pagkatapos ay hinimok. Ang kanyang anak, pumunta ka at magpasalamat sa tiyuhin na ito. Kung hindi dahil sa kanya, patay ka na. Salamat tito, ang galing mo. Gusto kong maging kasing lakas mo. Kinabukasan. Salamat sa pagpapalaya sa mga tigre kung hindi ay patay na ako. Maliit. Tumingin si Jake kay Fane, puno ng paghanga at paggalang ang mga mata nito. Ano? Huminga ng malalim si Kitten, saka nag-aalalang nagtanong, Honey, iiishida. Benefactor na humawak ng 2 Siberian tigre gamit ang bawat kamay niya. Sinabi mo sa akin. Sabik na sabik si Kitten, to the point kung saan ang boses niya. Ay nanginginig. Tama iyan. Hindi ko akalain na nandito siya. Ano ang nangyayari? Naghihinalang tanong ni Mrs. Roy matapos tingnan ang mga taong nakahiga. Tungkol sa sahig. Isang hindi pagkakaunawaan, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Maingat silang ipinakilala ni Kitten sa kanyang asawa bago sinabi. Paumanhin, hindi ko inaasahan na siya ang magiging benefactor ko. Naghahanap ng lahat ng ito. Hindi pwede. Siya talaga ang taong natalo. Ang Siberian Tigers, idol ko. Ang mga mata ni Manager Wayne ay kumikislap bilang. Halos mapatalon siya sa kinauupuan niya. Sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang idolo. Nandyan ngayon. Isang idol na lang ang natitira, ang pumatay sa mahigit 200 lalaki mula sa ang kanang Dragon God. Totoo ba ito? Narinig ko ngayong hapon na may tao. Nailigtas ang isang bata na nahulog sa Tiger Viewing Zone sa zoo. Ang sitwasyon noon. Nakakakilabot. Hindi ko inaasahan na ang batang iyon ay anak ng amo ng establishmentong ito. Bukod dito, ang taong nagligtas sa kanyang anak ay si Fane. Si Britney noon. Medyo kinilig. Upang hawakan ang isang tigre gamit ang isang kamay, kahit na ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa kay Dennis, ay hindi isang bagay na kaya ng isang ordinaryong tao. Tila si Fane, na isang sundalo sa larangan ng digmaan para sa 5 taon, ay may ilang kakayahan na sapat na upang ituring na isang dalubhasa. Why muntik mo nang ipapatay kay Rocky ang benefactor natin. Kung hindi dahil sa kanya, ang atin. Ang anak ay nilalamon ng mga tigre. Galit na galit si Mrs. Roy, humihila. Sa tainga ni Kitten. Aray, masakit. Mahal, pakiusap, pagaanan mo ang iyong pagkakahawak. Kami ay sa labas ngayon. Hindi ba nangako ka na hindi mo ako ipapahiya sa publiko? Meron. Ang daming nanonood ngayon. Dagdag na mula ang mukha ni Kitten sa sakit. Ibinagsak ang kanyang tabako sa sahig habang nagsusumamo ng awa. Nang masaksihan ang eksena, lahat ay natulala. Hindi nila inaasahan na magiging siya. Henpeck. Nagpalitan ng tingin sina Fane at Selena, saka nagpakita ng kakaiba. Ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pakiramdam ni Selena ay gumaan ang bigat sa kanyang puso. Ito. Mukhang hindi na niya kailangang mag-alala kung siya ay gaganapin dito ngayong gabi. Ano pang hinihintay mo? Humingi ng tawad sa aming benefactor. Dito ka na. Sinusubukan mong maging kampyon sa iyong arena. Paano ka naging tanga? Binitawan ni Mrs. Roy ang mga tainga ni Kitten saka inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Sa pag-aakalang nakakatakot na pose. Ito ay maliwanag na ang babaeng ito ay hindi isang taong maaaring pantayan ng isang normal na tao kapag siya ay nagtantrum. Kitten. Sa wakas ay awkward na naglakad papunta kay Fane at magalang na yumoko. I'm sorry. Ang lahat ng iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko talaga alam na ikaw ang benefactor na hinahanap ko para ipahayag ang aking pasasalamat. Kung hindi dahil sa pagkuha mo. Aksyon, ang aking anak na lalaki ay naging isang goner. Siya lang ang anak ko. Pagkasabi. Yun, inangat niya ang ulo niya at tumingin ng diretso kay Fane. Ang iyong bayarin para sa araw na ito. Ma-wave. Masyadong maliit ang 3 milyong box reward na iyon. Upang ipakita ang aking salamat, babayaran kita ng 100 milyong box. Ano ba? 100 milyong pera. Napabuntong hininga si Rosa, Hugh, at ang iba pa, 100 milyong box. Iyon ay 100 milyong piso. Naka-jackpot lang si Fane. At saka sina Fane at Selena. Sa wakas ay mabubuhay ng komportable.
Napakaraming pera. Ekspresyon ni Matt. Nagdilim habang siya ay tulala. Iyon ay isang regalo mula sa langit. Kung mayroon siya, 100 million bucks, hindi na niya kailangang ibaba ang sarili para maging boy toy at magpakasal sa isang babaeng katulad ni Britney. Hehe, inalok ako ng asawa mo ng 50 million bucks. Kaninang umaga at tinanggihan ko ito. Hindi ko inaasahan na pagdating ng gabi, ang presyo. Aakyat talaga. Masakit na ngiti ang ginawa ni Fane, pagkatapos ay sinabing, I'm sorry, ayoko ng pera. Gusto ko lang ng 3 million bucks cash reward. Kabanata 262. O Diyos ko, ito ay 100 milyong bucks. Iyan ay 100 milyong bucks. Siya talaga. Tinatanggihan ito para sa 3 milyong bucks. Bobo ba siya? Sigaw ni Britney. Siya. Nabigla sa kanyang kaibuturan. Oo, damn it. With 100 million bucks, ikaw. Itinakda para sa buhay. Bakit niya ito tinanggihan? Kung ako iyon, siguradong papayag ako. Nang walang pag-aalinlangan. Nagtatakang bulalas din ni Matt, iniisip kong siya ay nasa panaginip. Sinong nagsabi na walang kwenta ang pagiging sundalo? Malakas ang lalaking ito. At magaling makipaglaban. Kaya niyang hawakan ang 2 Siberian Tigre gamit ang kanyang mga kamay. Ngayong dumating ang kanyang maswerteng sandali at nagawa niyang iligtas ang anak ni Master. Kapatid ni Roy, binibigyan siya ng malaking kapalaran sa isang pagkakataon. Gayunpaman, bakit ayaw niyang kunin? Mukhang natarante rin si Dylan. Hindi ba sila mahirap? Napakahirap nila na hindi nila kayang bayaran ang 10 milyong bucks. Bill, ngunit ngayon ay tinatanggihan niya ang 100 milyong bucks. Gayunpaman, kung sasabihin mo sila, ayoko ng pera, bakit kunin ang 3 milyong pera? Narinig ni Dylan. Pahayag, si Rachel at ang iba ay nalito rin. Halos lahat. Napatulala, kasama sina Ken at Neil. Selena, bobo ba ang asawa mo? Pumipili siya ng 3 milyong dolyar sa 100 milyong dolyar. Ginawa ni Ken A. Ngiting pang-iinis bago mabilis na idinagdag, grabe naman yung bahay mo. Sa huling pagkakataon na halos minarkahan namin ito bilang hindi karapat-dapat para sa tirahan. Bagamat ang kalaunan ay minarkahan ito ng mga eksperto bilang ligtas, sa palagay ko ay hindi na ito magtatagal. Sa 100 milyong bucks, makakabili ka ng marangyang bahay. Bakit ka gumagawa? Ang pagpipiliang ito, Selena, tanga ba ang asawa mo? Gumagana ba ang utak niya? Nang maayos, bakit siya gagawa ng ganoong desisyon? Tumango rin si Neil. Ikaw ang tanga. Tinapunan siya ni Selena ng masamang tingin. Kahit 100 ang gusto ko. Million bucks din, I respect my husband's choice. Tama siya, kailan? Niligtas niya ang bata, wala siyang naisip na gantimpala. Ang kanyang isip ay sa pagtitipid. Ang batang lalaki, iyon ang kanyang orihinal na intensyon. Pagkarinig nun, agad si Fane. Humagalpak ng tawa. Lumapit siya ng ilang hakbang at hinawakan ang kamay ni Selena. Na nagsasabing, ang aking honey pa rin ang higit na nakakakilala sa akin. Ganyan talaga ang intensyon ko. Nang iligtas ko ang bata, hindi ito para sa pera. Kaya ayaw ko ng ganito. Pera, hindi ito isang transaksyon. Sa sandaling iyon, huminto sandali si Fane. Patuloy, gayunpaman, napanalunan ko itong 3 milyong bucks mula sa laban sa arena. Sa itinakda ng mga patakaran, akin ito. Kahit na hindi gaano, hindi ako tatanggi. Dito, namula ang mukha ni Selena. Hinawakan talaga ng taong ito ang mga kamay niya. Sa kanyang sariling kagustuhan sa harap ng napakaraming tao. Sa kabila ng pagiging asawa at asawa, pakiramdam niya ay may mga paru-paro sa kanyang tiyan, hindi na kaya. Manatiling kalmado. Oo naman. Cash, tama ba? Ihanda mo na, Kitten. Agad na lumakad at binigyan ng sipa ang general manager sa kanyang puwitan. Baboy kang bobo. Ano ang mali sa iyong mga mata? Hindi mo kaya kilalanin ang aking benefactor. Lumingon ang general manager para tingnan. Si Kitten, nakakaramdam ng mali. Paano niya nalaman ang ganoong bagay? Siya ay nagkaroon. Nabalitaan ko na lang noong gabing iyon na may nagligtas sa isang bata sa zoo. Hawak ang mga tigre ng Siberia gamit ang kanyang kamay. Sa oras na iyon, siya ay kahit na nagbibiro kung sinong bayani ang nagpasuko sa mga tigre. Pagkatapos ng lahat, wusong sa tubig. Isang tigre lang ang kaya ni Margin, pero 2 ang nakaya niya. Sino ang nakakaalam niyan? Ang bata ay magiging anak ng kanyang amo. Bukod dito, ang bida ay talagang lalaki na nakibahagi sa laban sa arena. Mabilis na dinala ng general manager ang 2 malitin ng pera na umaabot sa 3 milyong bucks at inilagay ang mga ito. Harap ni Fane. Kuya, sobrang liit talaga ng 300 million bucks. Ikaw.
Iniligtas ang nag-iisang anak ko. Bakit hindi ka kumuha ng kaunti pa? Kung ikaw lang kumuha ng 3 milyong bucks, ang buhay ng aking anak ay mukhang masyadong mura, mararamdaman ko talaga. Masama tungkol dito. Si Kitten ay gumawa ng isang masakit na ngiti, sinubukan muli na akitin. Fane. Hindi lang 3 million bucks. Nandyan din yung wave bill, di ba? Doon. Nakangiting itinaas ni Fane ang 2 malite ng pera at naghanda. Umalis. Gayunpaman, huminto siya pagkatapos mag-isip. Kung ikaw talaga, magiging masama ang pakiramdam tungkol dito, pagkatapos ay itigil ang ganitong uri ng underground boxing match. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Kung ipagpapatuloy mo ito, maaari kong ipasara ang iyong bar. Nagdilim ang ekspresyon ni Kitten at ibinaba ang kanyang ulo sa katahimikan saglit. Bago magsalita, kalimutan mo na, ititigil ko na ang pagtakbo sa lugar na ito. Bloody H**, kukunin ko. Ito bilang pagbuo ng magandang karma para sa aking anak. Kailangan pang kumita ng pera pero ito. Hindi dapat may karahasan. Buti naman alam mo. Malamig na sabi ni Fane. Saka inakay si Selena pababa ng stage. Medyo maraming tao ang hindi makakaya. Pigilan ang pagpalakpak sa kanya. Bagamat ang pagpatay ni Fane kay O'Neal ay dahil sa swerte. Kung hindi para sa kanyang huling hit, maaaring hindi namatay si O'Neal. Kabanata 263. Higit pa rito, okay lang si Fane sa pagtanggi ng 100 milyong bucks. Ang kanyang espiritu ay ganap na kahanga-hanga. Ginagawa lang ng lalaking ito para sa tagay. Ano ang senyales ng kabutihang ito? Tingnan mo kung gaano siya kawawa. Napangisi si Britney. Ang kanyang mga ngipin, pakiramdam ng asar. Noong una ay akala niya ay papatayin ni Fane. O'Neal, pagkatapos ay umaasa rin siya sa mga tao mula sa pamilya Roy na papatayin siya. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Ang swerte talaga ng lalaking ito. Ken. At nagpalitan ng tingin si Neil, parehong walang magawa. Sa lalong madaling panahon, sila ay sumali sa maraming tao at umalis sa lugar. Tumingin si Fane sa magandang waitress at binigay ito. Isang alon. Pagkatapos ay kumuha siya ng 50,000 bucks at ipinasa sa kanya. Ito ay ang iyong tip tulad ng ipinangako. Titi ganoon. Hindi ba 10,000 bucks? Hinawakan ng magandang waitress ang pera sa kanyang kamay, pinaghihinalaan na maaaring ito maging isang ilusyon. Sobra na. Iyon ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong kalaking tip. Hehe, hindi bababa sa 10,000 bucks ang sinabi ko kanina. Hindi ko sinabi na magiging 10,000 bucks na lang. Tumawa si Fane. Sabi niya, mabait kang tao. Deserve mo ito. Titi salamat sir. Tumango ang waitress, labis na nagpapasalamat. Feeling niya yung lalaki kanina. Iba siya sa iba. Parang isang serye lang ng pera. Figure sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Nang sina Britney, Dylan, at nakita ng iba ang eksenang iyon, lahat sila nabigla. Napaka-generous talaga ni Fane. Mabilis na bumaba ang lahat sa unang palapag. Tulad ng tungkol sa kanila. Para makalabas ng building, nakita nilang itutulak na lang ng 2 gwardya ang dalawa. Mga babae sa labas, umalis ka na. Anong klaseng lugar ito sa tingin mo? Ito ay isang bar, kung saan makakainan, maiinom, at maghanap ng mga babae. Anong negosyo meron ka? Dito, ungol ng isa sa mga guard habang pilit na tinutulak ang kabilang partido. Please, pakiusap ko sa iyo. Hayaan mo kaming subukan ang aming kapalaran. Napakaraming mayayaman. Loob. Sinusubukan lang naming humingi ng kaunting donasyon para makapagtayo ng paaralan. Para sa mga bata sa bundok. Tanong ng babae na may pagmamakaawa. Ang 2 babae ang nakasuot ng napakasimpleng damit. Ang kanilang mga labi ay pumutok at ang kanilang pinagtagpi-tagpi ang mga damit. Sa kanilang mga kamay ay isang promotional flyer, syempre. May dala rin silang ibang mga dokumento. Kuya, please be kawang gawa. Pumasok tayo at subukan. Masyadong tumakbo ang elementarya sa aming lugar. Pababa at gumuho noong isang bagyong may pagkulog at pagkidlat kanina. Tumatakbo kami. Wala sa mga pagpipilian. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay umiikot sa pagkolekta ng mga donasyon. Kung hindi, ang mga bata ay walang lugar para mag-aral. Tama iyan, mahal. Kuya, hindi talaga kami conmen. Narito ang aking permit sa pagtuturo at ito ay sa amin. Principal. Paglilinaw ng isang nakababatang babae. Napakasira ng suot mo. Kung pupunta ka sa maaapektuhan ang negosyo natin. Panunuyan ng 2 gwardya sa may pintuan. Honey. Nang masaksihan ang eksena, tumingin si Selena sa malite na nasa kanya. Kamay. Hindi ko akalain na conmen sila.
Dapat totoo. Bakit hindi tayo magbigay ng donasyon? Isang magiliw ng ngiti ang ginawa ni Selena, hindi niya ito kayang palampasin. Hindi. Paraan. Napakahirap mo na at gayon pa man, nag-donate ka pa rin. Hehe, ano eh? Joke. Tumawa ng nakakaloko si Britney. Kabanata 264. Mahina. Hehe, makakaya ko ba ang 2 Porsches kung mahirap ako? Nag-sneak si Fane. Siya. Hindi pinansin si Britney, pagkatapos ay kumaway sa 2 kababaihan. Halika rito sandali. Inaangkin pa niya na mayroong 2 Porsches. Dapat ako ay nangangarap. Britney ay mas hindi nagsasalita. Ang taong iyon ba ay may ipinagmamalaki na kampyon? Paano? Maaari ba siyang walang kahihiyan upang igiit na mayroon siyang 2 Porsches? Ang 2 babae. Mukhang nalilito, ngunit lumapit sila sa kanya anuman. Sir, nandyan na ba? May mali. Tanong ng punong guro. Ipakita mo sa akin ang iyong mga dokumento. Tanong ni Fane matapos ipakita sa kanila ang isang ngiti. Oh, pareho silang. Sa wakas natanto kung ano ang nangyayari at kinuha ang kanilang mga dokumento, na dumaan sila sa Fane. Dumating ito kasama ang ilang mga larawan ng paaralan. Sir, gagawin. Gusto mong gumawa ng isang donasyon. Kung hindi ito magiging isang pasanin, inaasahan kong makakaya mo. Palawakin ng isang tumutulong na kamay, kahit isa o 10 bucks ang gagawin. Ang babae. Ang punong guro ay lumitaw na medyo nahihiya. Gayunpaman, para sa kapakanan ng paaralan at ang kanilang mga anak, kinagat niya ang labi at nagsalita. Sir, hindi talaga kami conmen. Kung ikaw, huwag kang maniwala sa amin, maaari kang magmaneho at tumingin. Ang aming paaralan ay nasa. Ang iba pang babaeng guro ay mabilis na nagbigay kay Fane ng address ng paaralan. Ang lugar na iyon ay medyo mahirap. Bumantong hininga si Selena. Kunin mo na. Lahat ng ito. Wala. Karamihan sa pag-aalangan, ipinasa ni Fane ang parehong mga malite sa pares. Bumuo ng isang mas mahusay. Paaralan para sa mga bata. Tulad ng para sa mga nalalabi, maaari mo itong gamitin upang mapabuti ang kanilang mga pagkain o kung ano ang hindi. Ito, ang punong guro at babaeng guro ay parehong natigilan. Si Selena ay katulad ng nagulat. Sa una, gusto lang niya tulungan silang kaunti. Hindi niya inaasahan na siya ay maging mapagbigay at ibigay lahat sila ng kanilang pera. Mayroong 2.95 milyong bucks na naiwan sa loob. Gayunpaman, ang pag-alala na ito ay upang magtayo ng isang paaralan para sa mga bata, ang kanyang puso ay umasa. Kunin mo na. Medyo pera sa loob. Hindi mo na kailangang lumibot. Pagkolekta ng mga donasyon. Bukas, bumalik ng mas maaga at muling itayo ang paaralan. Titi ito ay napuno ng pera. Ang babaeng guro ay nag-aalinlangan. Mabilis niyang binuksan ang isa sa mga malita upang magkaroon ng hitsura at agad na bumagsak. Sa loob, ang mga malita ay puno ng daang mga tala ng box. Salamat. Maraming salamat. Ay iaalok ang aming team time na pasasalamat. Sa pangalan ng mga anak ng aming lugar. Para sa mga bata mula sa aming paaralan, hayaan. Pinahamak ko ang aking sarili sa iyo. Ang babaeng punong guro ay nawawala para sa mga salita. Labis na nasisiyahan sa pasasalamat. Sa mga luha sa kanyang mga mata, lumuhad siya. Ang ibang babaeng guro ay sumunod sa suit matapos makita iyon, nagpatira pa sa sarili. Patungo kay Fane at Selena. Salamat. Maraming salamat. Mangyaring bumangon. Dapat kang bumalik sa lalong madaling panahon. Gabi na ng gabi at ikaw pa rin. Tumatakbo para sa mga bata. Hindi ito ligtas. Dapat kang maging mas maingat. Panipi. Ngumiti si Selena, pakiramdam na mabuti pagkatapos gumawa ng isang mabuting gawa. Wala kami. Iba pang pagpipilian. Kung wala ang gusali ng paaralan, ang mga bata ay maaari lamang malaman sa bukid. Mabuti kung maaraw ang panahon ngunit hindi natin ito magagawa sa ulan. Iyon ay, bakit sinubukan namin ang aming makakaya upang mangolekta ng pera, ibababa ang ating sarili sa paghingi mula sa iba. Ito ay upang mabilis naming makolekta ng sapat upang muling itayo ang paaralan. Building. Ang babaeng punong guro ay nagpabuntong hininga, pagkatapos ay tumingin kay Fane at Selena. Hindi ko talaga alam kung paano pasalamatan ka. Hehe, wala ito. Pera ay isang bagay na mayroon ako ng maraming. Hindi ako nag-abala sa maliit na halaga na ito. Panipi. Nag-shock si Fane at kumalas ito tulad ng wala. Kabanata 265. Si Selena ay hindi nagsasalita. Napakabait ni Fane, ngunit ipinagmamalaki na ugali na iyon. Nang kanyang lamang ay hindi maaayos. Gayunpaman, sa sandaling iyon, 2 pula
Ang mga kulay na Porsches ay naka-zoom sa mataas na bilis kasama ang mga ilaw sa pagbulag at hinayla sa harap ng lahat. Sister, bayaw? Hehe, ang iyong mga kotse. Talagang masarap magmaneho. Pakiramdam ko ay nakakakuha ako ng labis na pansin kapag ako magmaneho sa kalye. Bumaba si Ben mula sa kotse at itinapon ang susi kay Fane. Si Zina ay nakuha din sa kanyang sasakyan at itinapon ang iba pang susi kay Selena. Ito ay napakaganda. Ito ang aking unang pagkakataon sa pagmamaneho ng isang sports car. Ang pakiramdam ay talagang galing. Sa puntong iyon, nagdagdag siya ng panghihinayang, masyadong masama hindi ito sa atin. Buntong hininga. Kung makakakuha lang ako ng isa para sa aking sarili. Hindi ka na babalik. Nakikita na sila. Ibinigay ang parehong mga susi, sumimangot si Selena. Hehe, gumawa ako ng mga plano. Ang aking mga kaibigan upang maglaro ng mga laro sa internet cafe mamaya. Nandyan sila na naghihintay sa amin. Nakuha namin ang aming puna ng kasiyahan ngayon sa pagmamaneho ng iyong mga kotse sa buong gabi, kaya kami ibabalik sa iyo ngayon. Nag-sneak si Ben, pagkatapos ay inilagay ang isang braso. Ang balikat ni Zina at mabilis na umalis. Mahal, tila kailangan natin magmaneho ng isa sa bawat isa. Pinilit ni Fane ang isang ngiti, pagkatapos ay sumakay sa isa sa mga kotse. Selena. Nagkibit balikat, pagkatapos ay pumasok sa kabilang linya habang mabilis silang nagmaneho. Tila sila talagang hindi kakulangan ng pera. Oo, paano ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahina maging ganito? Ang babaeng punong guro at babaeng guro ay nagpalitan ng hitsura. Pagkatapos ay lumunok ng husto. Ang pera sa mga malita ay dapat na nasa paligid ng 3 milyong mga box, ngunit ang iba pang partido ay nag-donate sa kanila para sa pagbuo ng elementary school na ganyan. Ang ganitong mga tao ay nararapat na maging mayaman. TT. Talagang nagmamayari sila ng 2 Porsches. Mukha silang bago. Si Dylan ay dumbstruck ng ilang sandali bago sa wakas ay nagsabi, tila iyon. Mayaman talaga sila. Imposibleng. Isang bodyguard na may 20th milyong box. Buwan ng pay. Bobo ba ang mga tao mula sa pamilyang Drake? Bukod dito, ang batang iyon ay nakuha lamang mula sa militar kamakailan. Hindi rin ito isang buwan. Nagbabayad ba sila ng sweldo ng maaga? Si Britney ay higit pa. Naguguluhan, hindi nasisiyahan. Hehe, gaano nakakatawa. Sa wakas ay tumingin si Hugh. Britney, Matt, Rachel, at iba pa bago sabihin, tingnan mo kayong lahat. Sa pag-iisip na mayaman ka dahil nagmamaneho ka ng BMW o Audi. Mukha ka pababa sa kanila kapag nagmamaneho ka ng kotse na nagkakahalaga ng 300 hanggang 400,000. Box. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ka ba napahiya? Sigh. Rosa. Huminga ng ibang buntong hininga. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi nila, siya ang pinakamahirap. Isa. Sa una, nalungkot na siya sa kanyang buwanang pagbabayad. Higit sa 10,000 mga box. Matapos marinig ang sitwasyon ni Selena, naramdaman pa niya pakikiramay sa kanya. Sino ang mag-iisip, bumalik sa kanyang bahay, si Rosa. Tumawa ng walang humpay. Bigla-bigla, naalala niya ang isang bagay at agad na kinuha ang pangalan ng card na ipinasa sa kanya ni Selena. Pagkatapos ng isang maingat basahin, humingi na siya. O Diyos ko, si Selena ay talagang ang manager ng pagbili ng ang departamento ng pagbili ng Drake Dynasty Real Estate. Ang katulong posisyon ng manager na sinabi ni Trevor na siya ay pakikipanayam para bukas. Upang maging katulong ni Selena. At binanggit ni Trevor na ang buwan ng sweldo ng babaeng manager ay 100,000. Hindi ba iyon si Selena? Tanong sa akin ni Selena. Upang maging katulong niya, nangangahulugan ba ito? Matapos suriin ito ng mabuti, si Rosa ay nagulat sa kanyang core. Nang gabing iyon, maraming beses kung saan si Trevor pinaglaruan si Selena. Ipinagmamalaki pa niya ang tungkol sa katotohanan na mayroon siyang kasintahan. Hilahin ang mga string sa likod ng eksena. Tila hindi makukuha si Trevor ang katulong na posisyon sa susunod na araw. Ayon sa sinabi ni Trevor, ang sweldo ng katulong na ito ay dapat na halos 20 hanggang 30,000 mga box sa isang buwan. Sa ang pag-iisip ng mataas na sweldo, tumalon si Rosa at hinalikan ang pangalan ng card sa lahat ng kanyang lakas. Parang ang kanyang pagkakataon para sa isang magandang trabaho ay nagkaroon. Dumating. Selena, napakaganda mo lang. Ang isang tao tulad ni Trevor ay nararapat. Ang kapalaran niya, panipi, Kabanata 266. Mahal, upang maging matapat, ang 100 milyong box ay napaka nakatutokso. Pagkatapos ng lahat, ikaw
Magkakaroon ba ng sapat na pera para sa kaarawan ni Lolo kung kinuha namin ito? Ngunit, pag-isipan mo ito, hindi namin maaaring kunin ang pera. Umuwi sila at mayroon ang kanilang paliguan. Si Selena ay nakahiga sa tabi ng kama habang nakatingin kay Faye na nakahiga sa lupa habang siya ay ngumiti at sinabi, "Honey, napagtanto kung pareho kaming sinadya para sa bawat isa. Minsan, parang may parehong mga saloobin lang tayo." Panipi. Kung naisave ko ang batang lalaki para sa pera, kukunin ko ito. Gayunpaman, ang pera. Hindi ba nasa isip ko noong naisave ko siya, kaya hindi ko ito dadalhin? Panipi. Ngumiti si Faye at tiningnan si Selena na nakasuot ng kasuotan sa sexy. Pagkatapos, sinabi niya, "Honey, parang tulog na tulog si Kylie. Maaari ba kitang halikan?" Selena. Agad na igulong ang kanyang mga mata sa Faye, "Sa iyong mga pangarap. Ngunit may tanong ako. Ikaw ano ang gagawin mo sa ninakaw na 3.8 milyon? Huwag kalimutan iyon. Nagtakda si nanay ng isang limitasyon sa oras para sa iyo." Nag-aalala, nagsalita ulit siya pagkatapos niyang magawa. Nagsasalita. Gayon din, sumang-ayon kami na bigyan si nanay ng 10 milyong halaga lamang ng pagkakanulo. Mga regalo. Ikaw ang nagpapahintulot sa kanya na samantalahin ka at ngayon humihingi siya ng 20 milyon. Sa itaas nito, kailangan mong bayaran ng Ivan 10 milyong mga box at regalo na nagkakahalaga ng ilang 10 milyong box. Kailangan mong maghanda 40 milyong box sa kabuuan sa kaarawan ni Lolo. Paano mo mahahanap ang maraming pera? Huwag kang mag-alala, mahal. Mayroon akong sariling mga paraan. Fane. Sabi, walang pag-aalala. Natapos niya ang pakikipag-usap at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Nagpatuloy siya, sa pamamagitan ng paraan, hindi mo ba iniisip na hinala si Zina? Paano kung naglagay kami ng isang palabas sa iyong ina? Ano sa palagay mo? Aking ina, Will. Nagtutulungan siya sa amin. Paano kung ayaw niyang magtrabaho sa amin? Panipi. Nabigla si Selena. Naisip niya kung ano ang plotting ni Fane ngayon. Haha. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw niyang ilagay sa isang palabas sa amin, sasabihin ko sa kanya na kami huwag kailanman ibabalik ang pera. Kung nakikipagtulungan siya sa amin, kukuha tayo ng pera. Bumalik sa lalong madaling panahon. Ano sa palagay mo? Anyways, alam ang kanyang pagkatao, ay isipin na sasang-ayon siya na magtrabaho sa amin. Tumawa si Fane habang pinasasalamatan niya si Selena. Ang mga detalye. Kinaumagahan, sina Fane at Selena ay nagmaneho upang magtrabaho ayon sa pagkakabanggit. Dumating si Selena sa opisina. Nagsimula na ang trabaho at hindi nagtagal, si Sonia kumatok sa pintuan at pumasok. May hawak siyang 2 resume sa kanyang kamay. Naglakad siya papunta kay Selena at ibinigay sa kanya. Manager Taylor. Ang 2 ito ay ang mga napiling mga aplikante na pinili ko mula sa isang pangkat ng natitirang mga tao sa pamamagitan ng mga panayam. Maaari mong gawin ang iyong pangwakas na desisyon sa pagitan ng 2 ito. Ang isa sa kanila ay isang lalaki, habang ang isa pa ay isang babae. Siya ay tapos na sa pakikipag-usap ngunit nakikita kung paano tumahimik si Selena, kumuha siya ng isa pang hitsura sa resume at sinabing, pareho silang natatangi, ngunit iminumungkahi ko. Pinili mo ang male kandidato. Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaki ay magiging mas kapaki-pakinabang. Kung kailangan natin ng isang tao upang matulungan kaming uminom sa panahon ng mga pagpupulong sa negosyo kung saan ang alkohol ay naruroon. Bukod dito, bumalik lang siya mula sa ibang bansa. Ang pangalan niya ay Trevor Turner at napakahusay niya sa lahat ng aspeto. Tumanggo si Selena, siya lang bumalik mula sa ibang bansa. Hindi masama talaga. Narito na ba siya ngayon? Tumanggo si Sonia. Natuwa ang ulo niya nang marinig niya ang sinabi ni Selena, narito siya, narito siya. Nasa labas siya ng pintuan. Dapat ko bang hilingin sa kanya na pumasok? Ano ang tungkol sa iba pa, bagaman kulang siya sa maraming aspeto kumpara sa lalaki. Batay sa kanyang resume, nais kong makilala siya ng personal bago ko gawin ang aking desisyon. Ngumiti si Selena kay Sonia at sinabi. Nagbago ang ekspresyon ni Sonia drastically matapos marinig ang Selena na sabihin iyon. Sa kabutihang palad, mayroon na siya naghanda ng isang backup na plano. Sumimangot siya at sinabing, Manager, hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa babaeng iyon. Sinabi ko sa kanya na darating para sa pakikipanayam sa 9:00 ngunit hindi siya nagpakita hanggang ngayon. Tinawagan ko siya at sinabi niya na nagkasakit siya, kaya hindi siya makapasok. Lihim na sneered ni Selena. Maaaring naniniwala siya nito. Kung hindi siya ginawang hindi nasisiyahan pagkatapos ng pagpunta sa party na iyon kagabi.
Talaga, bibigyan ko siya ng isang tawag noon. Hinawakan ni Selena ang kanyang telepono. Ah, Sonia. Nagulat. Ang numero ng telepono ay isang peking numero na binubuo niya. Siya. Hindi sigurado kung ang tawag ni Selena ay dadaan. Bukod dito, ang resume ay peking din. Ang tao ay hindi umiiral. Hindi niya inaasahan na si Selena. Interesado sa resume ng taong iyon. Kabanata 267. Ano ang mali? Hindi ka makarating sa telepono. Nagdilim ang mukha ni Selena. Habang pinag-uusapan niya si Sonia. Ang puso ni Sonia ay nagbagsak habang siya ay ngumiti ng awkwardly, hindi. Hindi, maaari mo siyang maabot sa pamamagitan ng telepono. Nagpanggap si Sonia na ilabas ang kanyang telepono at na-dial ang numero. Sa katunayan, tinawag niya talaga si Rosa, kumusta, ikaw ba? Dito pa, mayroon kang isang pakikipanayam ngayon, tandaan. Nahihiya si Sonia. Hindi inaasahan na ang tawag ni Selena ay talagang makarating sa peking numero na siya. Ay bumubuo, gayunpaman, maayos ito kahit na kaya niya. Ang tao sa ang iba pang pagtatapos ng tawag ay maaaring ipalagay na ito ay isang tawag sa pandaraya. Siya ay maaaring maghang ka lang o sabihin kay Selena. Tama ka sa pintuan ng kumpanya. Sige. Maaari ka lamang dumirit. Isang pangungusap. Tama siya sa pintuan at papasok na ngayon. Bakit mo ginawa? Sabihin na siya ay may sakit at hindi makadalo sa pakikipanayam. Imposible. Panipi. Nagulat si Sonia ngunit mabilis na bumagsak sa kanyang pandama. Maaaring mayroon ito. Naging isang pagkakataon. Ang may-ari ng numero ay maaaring naghahanap din. Para sa isang trabaho at dapat na dumalo sa isang pakikipanayam ngayon. Sa makatuwid, dapat ito. Naging isang pagkakataon. Bakit imposible? Akala ni Selena. Nakakatawang nakakakita ng nagulat na mukha ni Sonia. Hindi, wala. Posible ito dahil nariyan ang babaeng ito na nagngangalang Avril na niloloko ko. Sonia. Tumawa ng awkwardly bago makipag-usap muli kay Selena, manager, gusto ng mga tao. Hindi siya maaasahan. Hindi mo siya maaaring upahan. Alam ko kung ano ang gagawin. Ngumiti si Selena. Napakaganda. Tumanggaw si Sonia sa kanyang ulo ngunit sumisigaw sa kanyang puso. Lihim niyang naisip na kahit gaano katagal naghintay si Selena, gagawin ni Avril. Huwag kailanman lumitaw dahil hindi siya umiiral. Titingnan ko ang lalaki na makatarungan. Bumalik mula sa ibang bansa una. Umupo si Selena sa kanyang upuan sa opisina. Sumandal siya. Bumalik, naghahanap ng labis na nakaka-relax. Sige. Natuwa si Sonia nang siya nakinig sa sinabi ni Selena. Agad siyang lumabas ng silid. Hindi. Matagal nang, bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok si Trevor sa silid. Sarado siya. Ang pintuan at ngumiti habang sinabi niya, "Hello manager." Inabot ni Trevor ang kanyang kamay upang batiin ang manager sa harap niya habang nakikipag-usap siya. Gayunpaman, nagyelo siya sa lugar bago niya matapos ang kanyang mga salita. Makalipas ang ilang sandali, nagpahayag siya. Ang kanyang sorpresa, Selena, bakit? Bakit ka narito? Ano ang ginagawa mo dito? Ikaw ba ay isang kawani? Nasaan ang manager? Nagkibit balikat si Selena. Ito ay ang opisina ng manager at nakaupo ako dito. Ano sa palagay mo ang ginagawa ko dito? Panipi. Ikaw ang manager. Walang paraan. Si Trevor ay hindi naniniwala. Gumagawa ka ng 1,000,000 sa isang buwan at ang tinawag nilang magandang manager. Haha. Nagulat ka ba? Tumawa si Selena. May ipinagmamalaki tungkol sa kanyang sarili. Kahapon, tinukoy na tiyak na makukuha niya ang trabahong ito. Iniisip mo pa ba? Maaari kang makakuha ng trabaho ngayon. Panipi. Kabanata 268. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Trevor. Gusto niyang maghukay ng butas. At tumalon dito. Nagyabang siya sa harap ng lahat kagabi. Sinabi pa niya. Lahat, kasama ang mga detalye ng kanyang taktika para makuha ang papel. Hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pinakamahalaga ay sinabi niya sa lahat na ang manager nakuha ang trabaho sa pamamagitan ng hindi tapat na paraan sa harap ni Selena. Sinabi niya na ang manager ay dapat nakasangkot sa ilang mga lihim na relasyon sa mga batang master ng ang pamilya ni Drake. Iyon ay kung paano niya nakuha ang trabaho at binayaran ng maayos. Hindi siya kailanman inaasahan na si Selena ang kausap niya kanina, gayunpaman. Si Trevor ay makapal ang balat. Tumawa siya at sinabing, Selena, lasing ako nagsasalita. Kahapon. Sana wag mong isipin ang nangyari. Magkaklase kami noon. I believe I will be the best candidate to help you out. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto sa kabuuan ng kwarto. Come in. Sigaw ni Selena.
Ang pinto. Maya-maya pa ay pumasok si Sonia sa pintuan, manager, may isang taong nagngangalang Rosa sa labas at iginiit niya na tinawag mo siya dito para sa isang panayam. Imposible naman di ba? Pangalan daw ng interviewee namin. Avril, tama ba? Maling department ba siya? Papasukin mo siya. Ngumiti si Selena. Pagkatapos niyang sabihin, maya-maya pa ay lumabas na si Sonia na nalilito ang mukha at dinala si Rosa sa kwarto. Manager, anong nangyayari ngayon? Nakatingin kay Trevor na tahimik habang nakasuot ng malungkot na mukha, kaya niya pakiramdam na may mali. Hindi niya maiwasang magtanong ng mahina. Gusto mo? Mabuti pang isara mo muna ang pinto. Mas mabuti kung hindi kami marinig ng ibang mga kasamahan. Let's save your face. Malamig na sabi ni Selena. Alam ni Sonia na may nangyari. Mali, ngunit gayon pa man, lumakad siya at isinara ang pinto. Rosa, ano ka ba? Ginagawa dito. Nandito ka ba para sa interview? Hindi magawa ng ekspresyon ni Trevor. Naging dreamer. Ang posisyon para sa manager assistant ay bukas lamang. Para sa isang tao. Kung nandito si Rosa para sa interview, ibig sabihin sa kanya iyon. Masisira ba ang trabaho? Awkward na ngumiti si Rosa. Trevor, di ba? Naaalala mo bang ibinigay sa akin ni Selena ang kanyang name card kahapon? Sinabi niya na ako ay isang may kakayahang tao at hiniling sa akin na tawagan siya kung gusto kong magpalit ng trabaho, hindi ko ginawa. Pansinin mo sa oras na iyon. Pag-uwi ko lang na-realize ko. Si Selena ang procurement manager sa kumpanyang ito. Kaya nandito ako para sa interview mo na. Magkakilala kayo. Marahas na kumikibot ang mga labi ni Sonia. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mas malala kaysa sa kanyang naisip. Hindi siya makapaniwala. Si Selena ang tumawag sa ginang para sa interview. Ginagawa ba iyon? Ibig sabihin maliit lang ang tsansa ng boyfriend niyang si Trevor na makakuha ng trabaho. Hindi lang tayo magkakilala, tatlo tayong magkaklase sa universidad. Malamig na ngumiti si Selena at sinabing, nalaman ko lang na kay Trevor ka. Kasintahan kahapon. Sobrang pinuri ka ni Trevor. Sinabi niya sa akin kung gaano ka kaya. At sinabi sa akin kung paano mo ako sinaksak sa pamamagitan ng pagsasabi sa iba na may relasyon ako. Kasama ang young master ng pamilya Drake. Haha. Ako, Selena, humahawak ng mga bagay-bagay. Bukas at sa itaas ng board. Hindi ako naglalaro, pero sinong mag-aakala? Sonia. Galit na galit nang marinig ang sinabi ni Selena. Labis niyang pinagsisihan ang sinabi niya tungkol kay Selena. Ang mga bagay ay hindi magiging ganito kung dumalo siya sa hapunan kahapon. Hindi niya sinundan si Trevor sa hapunan. Niyaya kasi siya ng best friend niya na mag-shopping. Hindi niya inaasahan. Sina Trevor at Selena ay magka-universidad. At saka, Trevor na bastard. Ibinuhos ang lahat kay Selena. Dapat ay labis siyang hinamak ni Selena ngayon. Sa pamamagitan ng, "Wait, Trevor? I remember you saying that Avril's resume is made up, right? Gayon din, nabanggit mo na ang gumawa ng resume ay iyong kasintahan. Supervisor namin dito. Tama ba ako?" Nang makitang tumahimik si Trevor, Selena tanong sa kanya. Kabanata 269. Kinagat ni Trevor ang kanyang mga ngipin at inangat ang kanyang ulo. Selena, huwag kang masyadong excited. Malas lang this time na mahulog sa kamay mo. Posisyon lang ng assistant. Tumanggi akong gawin ito ngayon. Hindi ako naniniwala na hindi ako makakahanap ng mas magandang trabaho sa aking kakayahan. Ang kakayahan mo. Nakakadismaya. Alam mo lang kung paano gugulin ang iyong oras sa mga laro noong nakatira ka sa ibang bansa. Tapos, babalik ka. At ipinagmamalaki sa lahat na sinasabi sa lahat na galing ka sa ibang bansa, yun ba? What you call your ability. Sabay tawa ulit ni Selena. Trevor, I don't mean to blame you, pero sumobra ka talaga kagabi. Kung ako si Selena, I wouldn't dare to hire you. Napabuntong hininga si Rosa. Mga taong tulad niya na mahilig maglaro. Ang mga maruruming trick ay sasaksakin ka sa anumang oras. Haha, sino ka para gawin? Fun of me. Malamig na ngumiti si Trevor sa halip. Naging masama ang tingin niya sa sinabi niya. Coldly, I'm a man who will take responsibility for what I did. You don't. Payagan mo akong magtrabaho dito. Aalis na ako. Baka makahanap pa ako ng mas magandang trabaho. Siya. Nilinggan niya si Selena pagkatapos niyang magsalita. Tapos, siya. Nanunuya, Selena, stop acting like you're all pure. Do you think I believe a manager tulad ng maaari kang makakuha ng 1,000,000 bucks bawat buwan? Ang dating manager. Nakakuha lamang ng higit sa ilang daang libong bucks. Paano ka makakakuha ng
Milyong piso. Ang ginagawa sa gabi ay lumilitaw sa araw. Paano ka makakagawa? So much without hooking up with the young master. Hindi ako naniniwala. Alam ni Trevor na tapos na ang lahat at hindi na niya makukuha ang trabaho. Kaya, nag-flip na lang siya. Sobra ka naman, Selena Taylor. How dare you? Ipahiya ang boyfriend ko. Napaka-petty mo. Galit na sabi ni Sonia. Sok. Paano? Kasalanan ko na ba ngayon? Inalis mo ang lahat at pinayagan ang iyong kasintahan. Na dumating para sa pangalawang panayam nang hindi na kailangang dumaan sa una. At saka, gumawa ka ng peking resume. Gumawa ka ng peking katunggali kaya siya. Walang kalaban. Hindi man lang kita sinisi pero ngayon sinusubukan mo akong akusahan. Hindi umatras si Selena. She already let her off sa nangyari. Dati, hindi niya inaasahan na gagamit na naman ng ganoong paraan si Sonia. Ano? Ang pinakamahalaga ay siya ang supervisor. Hindi malalaman ng isa kung ano. Iba pa ang gagawin niya kung pakawalan siya muli ni Selena. Ako ang sinisisi mo. Haha, oo, ako ang may gawa ng lahat. So, anong gagawin mo? Dahil sa galit, pinag-cruise ni Sonia ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, ang aking lalaki ay isang lalaking may kaya. Nagiging mabait ako sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya upang tulungan ka. Magtrabaho pero tingnan mo ang ginagawa mo, na pagkakamalan mong masama ang mabuting tao. Isa. Kalimutan mo na, Sonia, aalis na ako. Hindi naman kasi ako makakahanap ng ibang trabaho. Trevor. Kinuyam ng mahigpit ang kamao at pinandilatan si Selena. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto. Padubog na lumabas ng kwarto, at sinara ang pinto. Selena, ang galing mo rin. Magkano? Hindi mo ba alam kung paano gumawa ng isang bagay nang walang pagsasaalang-alang? Ibang tao. I've been working here for so many years, ikaw na. Mapalad na maging manager. Nirecommend ko ang boyfriend ko pero nakakapagtaka, hindi mo man lang naisip na tulungan ako. Nagngagat ang ngipin ni Sonia. Nag-aapoy ang mga mata niya. Recommend ang tawag mo dyan. Recommending through such means. Natigilan si Selena. Tapos, sabi niya, go out at gawin ang iyong trabaho ng maayos. Ang swerte mo hindi kita pinaalis. Paalisin mo ako. May karapatan ka pa bang gawin iyon? Nagalit si Sonia, ako ang supervisor. Kailangan mong makakuha ng pag-aproba mula sa Departamento ng Human Resources. Para tanggalin ako. Wala kang karapatang gawin iyon. Magrereklamo ako sa akin. Tito tungkol sa kung paano mo ako pinahiya ngayon. Dapat ay ilipat ka man lang niya. Ibang departamento. Galit na lumabas ng kwarto si Sonia. Ibang salita. Isara mo ng marahan ang pinto. Huwag mong sirain ang pinto, kung hindi, ikaw. Kailangang magbayad para dito. Paalala ni Selena sa kanya. Kabanata 270. We're screwed. Selena. Narinig kong sinabi ni Trevor na malayo ang girlfriend niya. Kamag-anak ng pamilya Drake. Baka, yung tiyuhin ang binanggit niya. Kanina. Kung siya nga talaga, hindi ba't nasa malalim kaming problema? Hindi namin. Kahit alam mo kung anong kalokohan ang sasabihin niya sa kanya. Nagsimulang mag-alala si Rosa. Pagkaalis ni Sonia, she's really infuriated this time. Parang pupunta siya sa pamilya Drake. Paano kung pagsalitaan kanya ng masama sa harap nila? Will that put you in an unfavorable situation? Nagdilim ang mukha ni Selena habang siya narinig ang sinabi ni Rosa. Nag-aalala rin siya. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga kamag-anak, at hindi niya magagarantiya kung anong kalokohan ang sasabihin ni Sonia. Pamilya Drake. Bukod dito, nagsimula lang siyang magtrabaho ilang araw na ang nakalipas, gagawin. Naniniwala sila kay Sonia o sa kanya, na isang tagalabas lamang. Pag-aalala ni Rosa. Heightened after seeing Selena's frown, we're really doomed. Magpapaputok ba sila? Ikaw kung daldal talaga siya ng kalokohan sa harap nila. Kung natanggal ka, yun. Tiyak na susunod na susando sa akin ang babae. Gayunpaman, hindi nagtagal, bumitaw si Selena. Isang mapait na tawa, naniniwala ako kung kaya ni James na maging pinakamayamang tao. Ang gitnang lalawigan, siya ay dapat na isang tao na maaaring makilala sa pagitan ng kung ano. Tama at mali. Tsaka si Miss Drake ang nagpatrabaho sa akin, ako ay sure we'll be fine. Napatingin siya kay Rosa sa gilid pagkatapos niyang magsalita. Then, she said, bahala ka. Kung natatakot ka na matanggal ka kasi. Sa akin kapag nagsimula kang magtrabaho, maaari mong piliin na huwag magtrabaho sa akin, kaya mo bumalik sa iyong kasalukuyang kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay binabayaran ng husto. Sa iyong kasalukuyang kumpanya, kinagat ni Rosa ang kanyang pulang labi at nanatiling tahimik ng ilang sandali.
Ilang sandali pa, nagdesisyon siya. Wala na akong pakialam. Susunod ako. Ikaw. Maaari akong maghanap ng ibang trabaho kung mawawalan ako ng trabahong ito. Ayokong manatili dyan. Company anymore. Natuwa si Selena. Tumango siya. Kasiyahan, okay, narito ang ilang impormasyon tungkol sa aming kumpanya, magagawa mo. Tingnan mo muna. Dadalhin kita sa iyong mesa mamaya at itutuloy natin ang employment procedures. Hoy, Selena, magkano ang sahod ko? Gusto ko. Better make this clear now. Nakangiting tanong ni Rosa, 23,000. You will become our formal staff after 1 month and your salary will be tumaas sa 30,000. Bibigyan ka ng aming kumpanya ng panlipunan. Insurance at housing fund. Magtatrabaho ka ng 5 araw sa isang linggo kasama ang 2 araw ng pahinga. Ang oras ng trabaho ay magiging 8 oras bawat araw maliban sa Biyernes. Ikaw ay kinakailangan lamang na magtrabaho ng kalahating araw na 4 na oras sa Biyernes. Ikaw. Kailangan lang magtrabaho hanggang hapon. Nakangiting sabi ni Selena habang ipinapaliwanag niya ang benepisyo kay Rosa. Oh my God, ang benepisyong ibinibigay ng kumpanya ay nakakamangha. Ito talaga ang pangarap kong trabaho. Ito ang palagi kong iniisip na trabaho. Dapat parang, I had to always work overtime sa dati kong company, ako. Kinailangan pang pasanin ang trabaho ng iba. Pagod na pagod ako. Tuwang-tuwa si Rosa. Nasumugod siya at niyakap si Selena. Selena, maraming salamat. Salamat. Tila tuwang-tuwa si Rosa ngunit mapait na ngumiti si Selena. Hindi ka ba nag-aalala na pareho tayong makikout kapag nagtagumpay si Sonia? Sa pagrereklamo sa atin. Hindi ako natatakot. Lalabas na ako ngayon. Ito ay isang chance to change my fate. Natatawang sabi ni Rosa. Hindi alam ni Selena. Kung tatawa o iiyak, tignan mo, sabi mo ito na ang pagkakataon para magbago. Ang iyong kapalaran. Mas mabuting maghanap ka ng kasintahan sa lalong madaling panahon, sino ang nakakaalam nito? Baka isang pagkakataon na baguhin ang iyong kapalaran. Maghanap ka ng lalaking gwapo, mayaman, at matangkad. Hindi ito kagyat na usapin. Gusto kong makahanap ng lalaking ako talaga. Parang, dapat matuto munang maging independent ang mga babae. Tuwang-tuwang sabi ni Rosa. At, sa sandaling iyon, kasama ni Fane si Miss Drake, na nagpapahinga habang siya naligo sa ilalim ng araw sa bakuran. Tiyak na nabubuhay siya ng komportableng buhay. Nakaramdam ng inggit, nagsalita ang ilang bodyguard mula sa pamilya Drake. Alam ko. Tama. Ang taong ito ay wala sa ilalim ng kontrol ng commander at ng katulong. Commander. Maaari siyang umalis sa trabaho anumang oras na gusto niya at ang kailangan lang niyang gawin ay para ipaalam sa amin. Tsaka sabi ng master pwede daw niyang sundan si Miss Drake. Sa paligid kung siya ay libre. Pwede daw siyang maging personal ni Miss Drake. Bodyguard. Hindi mapigil ang mapangiti ni Harvey, ang assistant commander. Mapait. Hindi man lang siya mangarap na magkaroon ng ganoon kagandang trabaho. Sinusundan si Miss Drake, sumama sa kanya sa pamimili, at tinutulungan siya. Dalhin ang kanyang mga gamit, anong tahimik na buhay. Ang pinakamahalaga ay ang Miss Drake ay isang kilalang kagandahan. Kahit na walang namamagitin sa kanila, nakukuha niya. Upang sundan siya sa paligid at ito ay magiging kasiya siya sa paningin na makakita ng ganoon kaganda. Ginang araw-araw. Hoy, bakit parang ang solemn na at cold mo palagi? Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.